You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity. Alam niyo po, we are now on our last parang topic on the series, parang season finale, di ba? Di ba? Yung pong ating first love. Kanina po nagbigay ng action si Pastor Ricky na hopefully it will help us to remember kung ano yung naaral natin. Kanina yung parang sabi niya, first love. Oh, di ba? First love. Oh, parang magandang paalala sa atin that our calling as Christians really is to love. Sabi nga ng Bible, all men will know that we are His disciples, or you are my disciples because you love one another as I have loved you. Kasi love ay importante, no? The reason why we can love others because Jesus Christ first loved us. Kaya kung wala ho yun, imposible for us to understand what love really means. Now, kung naalala po ninyo, when we started our series on first love, nakita ho natin that the one thing of Jesus Christ is to love God and love others. Considering that Jesus knows exactly our framework, He knows also exactly what we need in life. And that is to always put God first. Okay? Sa buhay natin, sa dami nating mga concerns sa buhay, but we have to put God first. We have to love Him with all of our being. Kaya sabi niya, love Him with all of your heart, soul, and mind, with all of our being. Then because of that, ito ho'y karugtungan. And the evidence of such love that you have for God is your love for others. Kaya love your neighbor as you love yourself. So napaka-importante yan. Kaya kung naalala po ninyo, the definition given to us sa series na ito is this. True love is from God. Obviously, this is something supernatural. This is not something na normal sa mga tao. From God. Why? Because it's unconditional commitment. And towards what? Imperfect people. To seek their highest good, which may require sacrifice for God's glory. So hindi ito yung parang gawa-gawa lang nating konsepto ng pag-ibig. We did not invent this. It was God-given parang to His people. Kaya it is a gift from the Lord. Kaya nga, if you are experiencing the love of God, and who is love, God is love, and if He is in us, ito isipin nyo, God is so infinite. We are finite. He is so infinite. Kaya siguradong pag nandyan yung Diyos sa atin, that love is overflowing. Hindi ito pwedeng i-contain mo lang. You have to share it to somebody else. You have to tell others about it. You have to make everyone feel it. Why? Hindi lang basta to experience it. Kasi hindi mo kaya yun. Hindi mo kaya i-contain si God. Amen po? Kaya nga nakakapagtaka for some people who are seemingly religious and yet they're very hateful of others. Makikipag-away sila, nakikipagdebate sila sa larangan ng quote-unquote pag-ibig. Kaya nga ho, napaka-importante nun, if we understand this, we are to love difficult people. And for sure, to some of us, kaya iba sa atin ayaw mag-D-group kasi they found out na ang hirap pala. Pag nag-D-group ka na, ang dami palang mga quote-unquote, kahit Christians, ang hirap pakisamahan. Huwag ka mag-alala, ikaw yun. Every one of us is difficult. Tama? Hindi naman tayo madaling pakisamahan kasi we have our own different preferences, we have our own different style sa buhay. So somehow, hindi ho tayo madaling magkakalala. But you see, accepting our differences is maturity. No? Kasi hindi masama yung differences. In fact, the moment we realize how important others' strength, others' weaknesses sa buhay mo, it will complement, no? Magko-complement yan sa totoo nating pagkatao. Kaya ho yan ay napakahalagang bagay. But, though it's difficult, it doesn't mean na hahayaan mo na lang. Kasi sa totoo lang, sometimes we are the one making it difficult. Kaya we have to be willing to speak the truth in love. Now, meron po akong ibabalita sa inyo. Doon kung natatakot kayo sa COVID-19, mas matakot kayo sa mga babalita ko sa inyo. This will really speak about the future of the Philippines. Now, gusto nyo malaman kung anong gusto nyo makita sa Pilipinas? Ito ho. Ayon po sa talaan ng birth rate sa Southeast Asia, pumapangatlo, actually pangalawa tayo. Kasi tabla yung Cambodia at Philippines. Okay? Kaya lang, saan? Sa teenage pregnancy. Isipin nyo ha, mga bata ho na parang, wow, ang aga ho, mga 15 to 19 years old, nabubuntis na. Now, ito pa po ang isang malungkot na realidad. Sabi ho nila, in terms of the highest daily traffic,
Philippines reached top 10 in 2018, climbing 3 spots from previous year. Kasi ito ho yung sa buong mundo, sa buong mundo. The Philippines also tops the list of the longest time spent on Pornhub, clocking in at 13 minutes and 50 seconds. Among the top 20 countries with the most traffic, the Philippines has the highest volume of female visitors. Hindi lang lalaki, pati babae. Sila pa nga pinakamarami. Philippines as compared to other countries is 124% more likely to watch reality videos that are related to what? To porn. Now, bakit ko ito kinikwento sa inyo? Gusto ko lang makita ho, mga 15 years old to 19, gusto ko makita yung kamay nyo. Huwag kayo mahiya. Ayan, yan ho yan. Now, tingnan nyo po ang dami ho nila. Mamaya ako na kay patatayin, pero for this time, gusto ko lang maintindihan muna ninyo that this is the realities that we are in. Now, why am I telling this to you? Now, tingnan nyo projected prevalence of teenage pregnancy from 16 data to 2018. Can you imagine? Ang taas, biglang umangat. Paakit ng paakyat. Paakit ng paakyat. Bakit nagkakaganyan? Now listen to this. According to the book, The Rise and Fall of the Roman Empire, lahat ng sibilisasyon like Greece, Egypt, Rome, at maging Babylon, lahat yan bumagsak because of immorality. Nagkakadinihan tayo. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, if you want to see the future of this land, tingnan nyo na lang ho sa bagay na ito. Then, hindi ko kasi tinatakot, I want you to be aware because Christians are the hope of this land. Bakit? Tayo yung medyo kukonta sa realidad na ito. Now, the mere fact that recently they were pushing this issue of divorce, kanyan, alam mo na kaagad, malaki problema natin. Naintindihan? Now, para ho maunawaan nyo palalo ito, para lalo nyo, ang ganda-ganda ng pagkakasabi ni Pastor Ricky. Itong bagay na to, lahat ito, nabubuntis ng maaga. Sa ngalan ng ano? Pag-ibig! Masdan mo ang ginawa mo! Di ba? Lahat yan eh. Dahil sa pag-ibig, kaya nga masdan mo ang ginawa mo. Ang daming nagkaroon ng pakwan. Tapos nagbunga. And they call that love. Now listen to this. Kaya sabi nga ho ni Pastor Ricky Kanamaga, and I quote, sabi niya ganon, the world has a dangerous imitation of true love. It's called what? Sexual immorality. Do not be deceived. It will destroy you. It will destroy us. It will destroy the land. Kaya if we will not take this seriously, the issue of love, for sure, baka lahat ng pinaghirapan natin sa buhay ay mapupunta sa wala. Nagkakadinihan. Kaya I want us to listen to this carefully because the topic is so sensitive and maybe to some of us, magugot ka, ganun pala yun. Because I myself, sabi ko, wow, God have mercy on us. Are you following? Now, tingnan niyo po ito. Kaya ho, ang ating topic for this afternoon is true love is pure and selfless. Ang totoong pag-ibig, unang-una ito ay ganap, dalisay, ito ay hindi makasarili. Kaya nga tingnan nyo ang Bible. Si John, we know love by this, that He laid down His life for us. Paano natin nalaman yung pag-ibig? Because Jesus Christ died for us. Are you following? Can you imagine, tayo nagkasala sa Diyos, and He does not need us. He is comfortable in heaven. Even before the creation of the world, He already existed. He is self-sufficient. Are you following? And yet, He created the human being. And the human being fell. And they had no hope. But He was willing to leave the comfort of heaven just to save us. Hindi namang selflessness yun. Yun ang pag-ibig. Nakukuha ninyo? Eh sabi niya gano'n, sabi, and we ought what? To lay down our lives for whom? For the brethren. Dapat handa rin tayong mamatay para sa kapatid. Eh sa elevator pa lang, minsan hindi na tayo handang mamatay. Handa tayong pumatay. Di ba? Ununahan tayo. Hindi mo makalimutan yung mukha eh. Grabe yun ha. Ang tagal kong pumila, tapos nauna siya. Tapos tinitingnan mo yung mukha. Yung bigote na yun, hindi mo makalimutan. Naintindihan niya ibig sabihin.
Sa parking pa lang, pag naunahan ka, di ba? Hindi mo makalimutan sa yung plate number na yan. Di ko kakalimutan yan. Parking pa lang yan. Nakuha ninyo? Di lalo na sa cafeteria. Hindi pa sinasadya na upuan yun. Pag nadapa kang ganyan. Kasi ganyan pa tititigan mo ganyan. So, yung upuan yun, hindi yung tao. Hindi niya inatras yun. Nakuha ninyo? And dun pa lang, challenge na Kaya tingnan niyo yung katabi niyo ngayon. Tingnan niyo. Handa ka bang mamatay para dyan? Pinagtawanan mo nga Dapat, di ba, mapapatay ko ito Hindi, ang pag-ibig, sabi nga we ought to lay down our lives for the brethren. Kaya nga marami, pag D-group, hindi sila ma-attend. Bakit? Kasi wala silang time. Because they could not even spend a few hours for the brothers, to strengthen the brothers. Di ba? Kaya nga tayo, we fellowship with one another, not for us to be encouraged, but sabi niya, encourage one another. Because you love a brother, you love a sister, you love the body of Christ, you want to even spend at least 2 hours with them, to encourage them. Sila nga, dati, daily, they would meet in the temple, house to house, daily, just to encourage one another. Grabe, no? Dumating pa yung puntong pinipersecute sila. And they're willing to go. Sa atin, hirap na hirap tayo. Bakit? Traffic. Hindi tayo handang ma-discomfort. Kaya ang layo ng intindi ng pag-ibig. Sorry, hindi kayo pala to. Ibang service. Pero, challenge ito sa atin. And look at this. Itong napakaganda. Kanina ginamit ito ni Pastor Ricky and I love how he explained it. And sabing ganon, love is patient, love is kind, love is not jealous. But let's go to this. Does not act what? Unbecomingly. It does not seek its own. Di ba? Ang linaw na agad. It does not seek its own. It's so selfless. But sabi niya, it does not act unbecomingly. Other translations tells us, is not rude. Love is not rude. Nakuha niyo? Hindi magaspang. Pero yung unbecomingly, pagkatagalog niya kanina, hindi mo binababoy. Mayroon bang baboyan sa pag-ibig? Minsan. In fact, for some, those who are somehow they're related, parang they verbally abuse, they sexually abuse, ang daming mga abuses na ginagawa na nagbababoyan sa isa't isa. Nakuha ninyo? And somehow God was telling us, hindi ganyan ang pag-ibig. Kaya nga, let me just explain to you this. Kaya sabi ng Ephesians, listen to this, even a husband and wife, a picture of real love, ito sabi ng Bible, husbands, ginamit na ng Diyos, love your wives. Look at the words. Just as Christ also loved the church. Paano? That He gave Himself up for her. Now, amazing. That He might sanctify her, having cleansed her by the washing of what? The Word. Sabi niya, water with the Word. Ano sinasabi ng Diyos? Itong love. Basahin yung Bible. Anong love? He gave Himself. For God so loved the world that He gave His only Son. Di ba? He laid down His life that you ought to give your life for the... Ano ibig sabihin pagmamahal? Hindi selfless. Bigay. Bigay. Alam nyo kaya yung maraming mag-asawa, hindi nagtatagal? Laging hanap ng hanap. Kung mahal mo ako, dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. Hindi, bigay na Kaya nga sabi nila, kaya nasisira yung mga relationship because of unmet expectations. Alam niyo bakit may unmet expectations? Alam niyo? May expectation. Tanggalin mo, di wala na. Kung wala kang ini-expect, wala kang unmet expectation. Tama ba yan? Hello? Kunyari ako, nag-expect ako, hindi kayo natutulog. So, nadidisappoint ako kasi, di ba, natutulog, nasa harapan pa ng kotse. Hindi pa nakakababa. joke lang. De, gising naman yung nasa harapan, hindi. Joke lang ako. Ikaw yun pero... joke lang naman kasi, di ba? So, what I'm saying is this. The moment na you have that expectation, obviously, mayroong mga unmet expectation. Kaya sabi ng Bible, this is love. Give. Walang take. Take is just a bonus. Kaya pag inisip mo, give and take, wala na yun. Talo ka na kaagad. It's give. Now, anong punto niyan dito sa ating pinag-uusapan? Now, listen to this. Itong amazing sa Bible.
Kaya sabi ng Bible, we being very careful because yung imitation ng love, tulad na sinabi ni Pastor Ricky, may also mean youthful lust. Kaya nga, flee, takbo. From youthful lust, nga, magkaiba yan. Bakit? And pursue what? Righteousness, faith, love. Napansin nyo? He didn't say pursue lust. So instead, run away from it. Instead of pursuing lust, you run away from it and you pursue love. Righteousness. Tama? Faith. Nakuha ninyo? So magkaiba. Kaya hindi totoo na ang pag-ibig, yung pong todo na to. Wala pang kasal, todo na to. Walang ganun. Walang ganun pagmamahal. Kasi iba yung lust. Now, don't get me wrong. Baka sabihin nyo, masama ba ang sex? Hindi. Sex is God's gift. As long as within the framework of covenant love, napakaganda niyan. In any form of gift, you will never enjoy it if you don't know how to make use of it. But if you know how to make use of it to its maximum, wow, panalo to. Kaya nga ho, huwag niyo kalimutan. Sex is a gift from God. Are you following? Hindi masama yan. Kanya lang, ilagay lang natin sa tamang paggamit. Kaya ang ating outline para hindi na masira sa sex, okay na sa yan. Hindi kasi pa, ang ibig sabihin ng ibang tao, laging masama, ayun, kadiri yan. Mami, papaliwanag ko sa inyo. Pero hindi ho masama yan. Kaya nga, ang meaning natin ito, sacred, enjoyable, exclusive. Okay ba yan? Nagkakaroon yan. Papakasabi sa katabi mo. Sex is God's gift. It is sacred, it is enjoyable, but exclusive. Are you following? Now, tingnan mo natin isa-isa. Let me repeat, sex is a gift from God. So why is it so sacred? You need to understand, sex is not something, an invention of this new world. Hindi. Sex is from God. Kasi sabi ng Bible, tingnan nyo from the very beginning, the Lord God fashioned into a woman the rib which had taken from the man and brought her to the man. Binigay niya talaga yung babae sa lalaki. Tama ba? At talagang finashion niya ito. And look at this. Then the man said, this is now bone of my bones, flesh of my flesh, she shall be called woman because she was taken out of a man. Now ito pong kanya, ito pong bone of my bones, flesh of my flesh, excited yan. Hindi yan, binabasa, this is the bone of my bones. Hindi, parang wow, this is the bone of my bones. Kumbaga kung medyo may pagkaitim yan, diba? Oh man, this is the bone of my bone, the flesh of my flesh. Wow, ooh. Yo man. Nandiyan mo? Kasi woman eh. No, doon pala sobrang saya, parang kumakanta ng rap. Now, ito sabi niya. Now, sabi, teka, bago ka ma-excite, sabi ni Lord, wala pa silang mother-in-law noon, wala pang father-in-law, ha? Naintindihan niyo? Teka nga, bago ka ma-excite, Adam, relax lang. Sabi ni Lord, for this reason, tinasal mo na sila. A man shall leave his father and his mother. Wala pa naman akong father, mother. Di ba sila unang tao? But this is now where God is institutionalizing marriage. Are you following? The covenant relationship between the two of them. So in the near future, in the future, meron na yan. Ito nang gagawin lang. Shall leave his father and mother and join to his wife and they shall become what? One flesh. Now listen to this. Ang sabi ng Diyos, imagine, the most important relationship that you have, the father and mother, yun ang pinaka-closest, that's the closest relationship you have. Pero sabi niya, iiwan mo yan. Bakit? Para mag-enjoy kayo mag-asawa. Para kayo na, because you will no longer two, but one flesh. Now, para maintindihan, ano ba ibig sabihin ng one flesh na yan? Now, ano ba ibig sabihin? Now, isang passage sa Bible na ginamit din ni Jesus, inulit niya rin, sabi niya gano'n. He answered and said, have you not read that he who created them from the beginning made them what? Male and female. And said, for this reason, a man shall leave his father and mother and join to his wife, and the two shall become one flesh. And look at what Jesus said. Sabi niya, so they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man what? Separate. Wag na wag mong gagawa ng paraang maghiwalay yan because they are no longer two, but one flesh. Are you following? So yung wedding, yung marriage sa mata ni Jesus, it's between male and female. Are you following?
male and female, joined together, no one should put anything to separate. Are you following? Yun ang sinasabi ng Diyos. Now, tuloy tayo ha. Tingnan nyo. Kaya, ano yung one flesh? Now, kaya ito, tatandaan nyo, ito yung part ng sixth part. Sabi niya, tingnan nyo. Do you not know that the one who joins himself to a prostitute is one body with her? For he says that two shall become one flesh. There is some form of union, more than physical. Are you following? Kasi yung word na ginamit is flesh. Yung word na flesh, parang sinabi ni Jesus, and my spirit shall be upon all the flesh. In other words, it includes all the personhood of the person. Hindi na lang po yan yung parang physical lang. Hindi. Once you enter into that kind of relationship, yung sex, sabi niya, it is a form of union, as in the union of personhood, that you will become transformed and become complete. Nagkakaintindihan? Kasi kasi sabi ni Paul, para hindi ko nababasahin sa inyo, sabi ni Paul, this is the only sin that you are sinning in the body. Bakit? Ano ibig sabihin ng sinning in the body? Kasi kung physical lang yon, yung pagpapakamatay, sinning in the body yun ah. Tama ba? Andiyan ba kayo? So, hindi yun ang punto ni Paul. He was saying that once you enter into sexual intercourse, you are one with the person, personhood. Yung pagkatao niya, buo. Kaya may mental effect, may emotional effect, as in buong-buo ang kapagkakaisa. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, this is something sacred, I invented this, and this is between the covenant love. Bakit covenant love? Hindi pwede outside. Bakit kamo? Kasi yung picture, becoming one as a transforming and completing, ibig sabihin, kaya nga yung word na woman is kompleto. Kakompletuhan, you are the full, completeness of my life. Yun ang ibig sabihin niyan. Kaya tinan mo ha, pagpasok mo dyan sa covenant na yan, parang sinasabi mo, todo na to. This is just a picture of something that happened to both of us. Kasi sabi niya, tinodo ko na to. Kaya if you do it outside marriage, kiruin nyo, walang commitment yun. Walang covenant dun. Kaya, para kang commodity. Now, para maintindihan nyo, paano yung commodity ha? Parang ganito. Kapag ang relationship ay based on like consumer, kunyari, bumibili ka, hanggat binibigay mo yung service na gusto ko, dito ako sa'yo. Nagkakaintindihan? Pero pag hindi na, sorry. So, ano nangyayari? Have you not noticed, the moment we do that, in any relationship like this, you will be like a slave. Kasi gagawa ka dahil parang submitted ka sa kanya. Pag hindi ko na-perform yung gusto mo, tapos ako. Iiwanan mo ako. But when God tells us that it's a covenant act, it's a covenant love, meaning to say you are free. You are in a zone free. You are in you have freedom. Why? Kasi alam ko that no matter what happens, even if you don't feel anything about me anymore, you will never leave me because I am one with you. Naintindihan pa? Kaya ang daming malungkot. That is why most people, they do not enjoy it. Alam ko to, dinaanan ko rin to eh. And I just thank God that He saved me. No, I'm not telling you na, wow, buti pa siya. No. Bata pa lang ako, masama na ako. 5 years old ako nagsimula sa pornography. Sobra ka naman. Hindi ako marunong magbasa, pero may litrato. Nakuha ninyo? Ikaw kaya mag-Diaryo Bote, nakakuha ka ng magazine na ganyan. Sabi ko, ano ito? Inosente, ay, ano ito? Hoy! Di ba? Kaya nga ito si Paul, he was trying to tell them this. Kasi dalawa yung tingin ng tao. Para maintindihan nyo, ulitin ko ha. Ang tingin ng tao sa sex, yung tinatawag ng platonic view. Alam niyo yung platonic view? Narinig nyo na yan. Yan yung pananaw ni Plato. No? Kaya, ang isip nila, kadiri yan. Kadiri yan sex. Kasi masama yan, sa laman yan. Sabi ni Paul, hindi. Gawa ni God dyan, bigay niya yan sa'yo. Yung iba naman ang tingin, sabi niya, hindi.
Gawin mo gusto mo. Kung gutom ka, kaya nga kung naalala nyo, may verse dyan, sabi nga tinan nyo, food for the stomach and the stomach is for food. Napansin nyo ba yan? Tapos sabi ko sino, but God will do away with both of them, yet the body is not what? For immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body. Nakuha niyo? Ang sabi niya, ang tingin ng ibang tao, di parang appetite lang yan. Di ba? Pagka gutom ka, kumain ka. Kaya if you feel sexy, mag-sex ka. Ganun ang isip niya, no, mali ka. Sabi niya, no, I invented that not only for you, but for me. Sabi ni God, ano ibig sabihin? Because your body is not yours. He will destroy all of that. In fact, He wants you, I created you, so that that body, for what? For the Lord, not for immorality. Now, ano yung immorality? Para maintindihan nyo, yung word na immorality is from the word porneia. Yung porneia, ang gamit nila pornography, pero more than that, ang word na porneia, okay, pakigising mo katabi mo, baka managinip. Delikado managinip sa ganitong pagkakataon sa usapan na ito. Baka kung ano mangyari sa iyo. Now, yung word na porneia, it's a general term to mean that anything, any sexual intercourse outside of marriage between male and female. Are you following? Nagkakanindihan? Is immorality. Any sexual intercourse outside the marriage between male and female, yan ay immorality. Nagkakanindihan. Kaya po yan, napakalawak niyan. Now, bakit ko naman pinagdidiinan male and female? Tingnan niyo po, ulitin ko lang ha, para maintindihan niyo mabuti. Babalikan natin yan. Sample, you shall not lie with a male as one lies with a female. It is an abomination. Ayan ng Diyos. Ano yung word abomination? Para sa Lord, karumal-dumal. Also, you shall not have intercourse with any animal to be defiled with it, nor shall any woman stand before an animal to mate with it. It is a perversion. Now, baka mag-word kayo, mayroon bang ganyan? Mayroon ganyan. May nagpapakasakal ng isang mga ganyan. Mayroon nga nagpakasal na sa gitara eh. Wala pang buhay yun. Nakuha ninyo? Eto, meron na rin. Now, para maintindihan, anong ibig sabihin sa Diyos yan? Tingnan nyo, para pag binasa nyo pa ulit. Sa 21 naman ito, if there is a man who commits adultery with another man's wife, one who commits adultery with his friend's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Ibig sabihin, kung pa hindi la asawa, nagtawag sa, dapat yan, parehong patayin. So, ang lahat yung batas na yan, lahat ng klase ng mga immorality, ang kanilang penalty during the Old Testament times, death penalty. Now, ito yung karugtong. If there is a man who lies with a male as those with lie a woman, both of them committed a detestable act, they shall surely be put to death. Their blood guiltiness is upon them. Ano dapat gawin? Dapat nga, patay din yan. Nakuha ninyo, ganun karumal-dumal sa harapan ng Diyos yan. O, tuloy tayo. If there is a man who lies with an animal, he shall be put to death. You shall also kill the animal. If there is a woman who approaches any animal to mate with it, you shall kill the woman and the animal. They shall surely be put to death. Their blood guiltiness is upon them. Now, what the Lord is telling us is this. Any form of immorality, death penalty yan. Old Testament ha. Para lang mabigyan sila ng preview na sa eternal life, death penalty ang immorality. Kaya nga, their place will be in the lake that burns with sulfur and brimstone. Are you following? Hello? Bakit? Bakit naman ganun katindi? Because our body is not for ours. For us. It is for the Lord. Tingnan nyo, balikan natin yung 13 ha. Balikan natin. Sabi niya, so, the body is not for immorality, but for the Lord. Are you following? Andiyan pa kayo? And look at this. And the Lord is for the body. Napansin niyo ba yan? Yung katawan mo para sa Diyos. At si Lord para sa katawan mo. Wow, ganun ka-importante yung ating pagkatao. Nagkakanindihan. Kaya sabi ng Bible, yung katawan mo, hindi na iyo yan. Huwag mong gamitin yan sa kagustuhan mo lang. Di ba? Andyan pa po kayo. Hindi kayo alam nyo, ito, sa totoo lang, for a while, tinamad na ako mag-exercise kasi nakakapagod po. Pero kinausap ako ng Diyos, sabi niya, anak, hindi na iyo yung katawan na yan. Gamitin mo para sa akin, mag-exercise ka. Lord,
Kung mamamatay naman eh. Gusto mo na? Ay, hindi naman. Diba? Ayaw niya, kung yan, gamitin mo yan. Gusto kong gamitin yan para sa katawan ko. O, paano ka makakapag-preach kung lagi ka may sakit? Bigla ka nagpipreach, bigla ka natutumbang ganyan. Sa hina mo, bigla ka na high blood. Gusto mo ba yan? Kaya alam nyo, di balik ako mag-exercise. Hindi mo madali mag-exercise. Every day, mag-exercise ka, hindi madali yun. Isang oras ka nagbabike na wala ka namang nakikita kundi sarili mo. Di ba? Tapos magbubuhat ka, pinahirapan mo yung sarili mo. Di ba? Na, hindi ko nakikita yung resulta pa naman. Buti sana ko nakikita ko agad. Uy, gano'n na. Hindi agad eh. Nakuha ninyo? Ang nakikita ko, lumuluwa ang mata ko. Yan. Now, ang tanong sa Panginoon, ano ba itong saysay na to? Pero you know what I experienced? I felt energized. I felt so, why? This body is not mine. I'm doing everything for Him. Sa totoo lang, ako lang, mas gusto ko na lang matulog. Kapag rin ang ginagawa ni ba sa inyo? Ay, hindi mo salit na mag-exercise, tulog na lang. Hindi ngayon. So, balik tayo. So, what God is saying, that body is no longer ours. Oh, ito, tignan yung karugtong, ha? Tignan yung karugtong. Do you not know that your bodies are members of Christ? Now, shall men take away the members of Christ and make them members of a prostitute? May it never be. Pag-isipan nyo. Gagamitin mo ba yan sa anumang bagay na para hindi kay Kristo? Di ba? Kaya, kunyari, kung mag-boyfriend kayo, meron pa ako narinig ganito, nag-pray pa eh. Bago mag-sex. Hindi sila pasakasala, nag-pray pa sila, Lord, i-guide mo kami. Ano nangyayari sa'yo? Di ba? Imagine mo lang, nandun si Lord, nanonood, oh. Di ba? Parang ikaw pa naman, nanonood, siyempre ikaw mahihiya ka. Pero minsan nakakalungkot, no? And yet, talagang parang, wow, ano ba to? Bakit kami ganito? Nakuha ninyo? Now, God is just telling you and reminding you, anak, that body is no longer yours. Kanino po ito? Sabi niya, membro na yan eh. What does it mean? If you sin against that body, you're sinning against the whole body. You're not just sinning against yourself. You're sinning against us. Naintindihan? Sabi ng Lord, naintindihan mo ba yung ginagawa mo? Now, tuloy tayo. Now, sabi niya, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Naku, temple pa ng Holy Spirit. Napag-sabi mo, who is in you, whom you have from God, and that you are not your own. Ano sinasabi ulit ng Lord? Wala ka ng pag-aari dyan sa katawan na yan. Wala na tayong pag-aari sa katawan na ito. Ano na, kanina na to? Kanina? Sa Kanya. Bakit? Binili ka na niya eh. Biro mo, yung picture niya eh, parang nandun ka sa slave trade, tapos nagkakapust, 1,000, 10,000, sabi niya na Lord, here's my blood, with all of my arm. Bigla sabi niya, He is the highest bidder. Binili ka niya, Kanya ka na. Di ba? Kanya ka na. Kasi sabi ng Lord, itong katawan na to, hindi na to atin. Kay Lord na ito. Kamusta ang pag-angalaga mo sa katawan ni Lord ngayon? At kalabitin mo yung katabi mo, ikaw, kamusta? Huwag ka nang sasagot dahil hindi ko rin kayang sumagot sa'yo. Nakuha nyo? Anong ginagawa mo dyan? Kaya alam nyo, minsan, pagpe-pray tayo, Lord, pagalingin mo naman ako sa diabetes. Oh. Tapos hindi naman tayo gumagalang kay Lord. Kain tayo ng kain ng mga bawal sa atin. Hindi na atin yan. Lord, minsan-minsan lang ito, ha? Sabi ng Lord, oo anak, minsan-minsan lang. Kaya pag hindi mo yan iningatan, dahil akin naman yan, iuwi ko na yan, okay? Type nyo? Andyan pa kayo? Kaya kasama yan, hindi lang immorality, kasama yan sa yung iba nagpapakalasing. Sabi ng Lord, anak, katawan ko na yan eh, ba't mo nilasing? Lord, paminsan-minsan lang naman. Sagutin ng Lord, sige na nga, ayaw mo naman alagaan ng maayos, iuwi ko na lang ngayon, akin naman yan eh. Lord, wag naman. Di kalahati lang muna. Kaya pag-uwi kalahati. Gusto mo yan? Ayaw mo rin. Di ba? Sabi sa inyo, hindi tama eh. Kaya alalahanin mo, hindi yan iyo. Ang bait naman ng Diyos, hindi naman agad-agad dinihingi sa iyo. Minsan, hintay pa siya. Ayaw mo ba talagang mag-ingat? Anak, uuwi ko na yan.
Lord naman eh, Lord naman eh. Hindi, sige, hintayin kita. Akin yan, tandaan mo. Di ba? Dahan-dahan, isang kamay lang muna. O, pisngi naman. Type nyo. Kaya minsan nagkakasakit ang katawan eh. Kaya minsan nagkakaroon, alam nyo ba mga sakit ngayon because of immorality? Even with our modern drugs, syphilis, gonorrhea, ano pa? HIV, hepatitis ABC, baka mag-abot yan hanggang Z. Diba? Tapos, meron ka pang, di ba, AIDS. Hindi na ho yung biro. Kaya ba't dumating yung mga ganyang karamdaman? Kasi nga sabi ng Lord, hindi nyo iniingatan eh. Iba, siyempre, because of that realization, huli na, sa kahingi ng tawad, Lord, patawarin mo kami kasi nagkamali na ako. Enak, talagang ganun eh. Kasi hindi mo iningatan, kukunin ko na. Lord, gusto ko pa humabang buhay. Sige, bigyan kita ng chance. Pero uuwi ka, ingatan mo. Ngayon, nung gumaling-galing na, saka na naman nagwawala na naman. Sabihin, Lord, nasa kasakitan naman, Lord, sorry. Makapagpatawad ako, anak, kaya lang katawan ko yan, hindi na yan iyo. Nagkakaintindihan. Hello, pakisabi mo sa katabi mo, katawan na ni Jesus yan. Hindi na yan iyo. Nagkakaintindihan tayo, kaya sacred yan. Sex is sacred because that is God's body. Now listen to this. Sabi niya, nulit natin, for what the Lord is for the body in that Christ. One day, that body will be changed, will be replaced by the glorified body. Why? Because that same body, the Lord has taken out, but the Lord has bought, and the Lord will rise up again with that same body. Are you following? Ganun kahalaga yan sa Panginoon Diyos. Kaya, pangalawa na dapat nating maalala, kaya ano sabi ng Lord? Anong gagawin ko, Lord? Sabi ng Lord, therefore, I urge you by the mercies of God to present what? Your body as living sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Sabi ng gamitin mo sa paglilingkod sa akin. Gamitin mo sa paglilingkod sa layunin ko. Use it for my purpose. Use it for my agenda. Use it for my work. Use it in reaching out people, those who are also lost. Use that body for my name. Yan ang sinasabi ni Jesus. Don't waste that body. Jesus died for that body. That body is sacred. So when you use it even in sex, that is sacred before God because that body should be devoted to Him. Offer your bodies as living sacrifices as your spiritual worship to the Lord. Nagkakaintindihan? Yan ang sabi ng Diyos. Now let's continue. Ang pangalawa na dapat natin maintindihan ito, enjoyable. Enjoyable. Bakit? Alam niyo, ang design ng Diyos, hindi naman, yung sex na yan talagang gift yan eh, para mag-enjoy. Kasi parang ito, kasi it is a picture eventually of the joy that you would have with God. Na mamaya papariwag sa tituloy naman tayo dito. The man said, this is the bone of my bones and flesh of my flesh, so shall be called woman. He is the completeness of me because he was taken out of me. Yes! Hallelujah! Now look at this. This reason a man shall leave his father and mother and cleave and join to his wife and they shall become one flesh. Sabi niya, parang pagdidikit yan, parang ginlu yan. Iwan mo lahat ng mga competing relationship that parang nag-glue yan so that you would enjoy each other. Kaya iba, di na ako nag-enjoy sa asawa ko. Tanungin mo sarili mo, baka naman dinikit mo sa iba. Subukan mo yung pandikit, yung post-it, idikit mo sa iba-ibang pandikit. Ang hirap ng dumikit. Hindi mo na ma-enjoy. Pero kung yan ay exclusively para dyan lang at hindi mo ginamit sa ibang bagay, naku, madikit yan at mai-enjoy mo yan. Tama ba? Hello? Kasi asawa ko, selos ang selos eh. Hindi. Nagselos siya dahil may ginagawa ka ng hindi tama. Wala pa. Malapit na. Warning lang yon. If you are honest, now let me just share this with you. Yung asawa ko, selos ng selos. Hindi, totoo. Our first 2 years, selos ng selos. Can I blame her? Hindi matapos! Kaya naman, para walang karapatang pagselosan eh. What I mean is this. I was too busy. She was never been my priority. Parang ang isip ko, kasama naman kami. I was just busy ministering. But,
one thing I also realized, baka lang maintindihan ninyo at that time. One thing I also realized, I also had fun joking with other women. Naintindihan nyo? Although in my heart, parang wala, pero seemingly flirting ka na rin eh. Naku Kaya pag na-realize mo, teka muna, bakit? Kaya nga ibang lalaki, ba't kasi text ka ng text? Bakit? Friend ko lang yan eh. Tapos aawayin mo yung asawa mo dahil lang sa kaibigan? Ano ka ba? One na kayo eh. Pag sinaktan mo siya, sinasaktan mo yung sarili mo. Dapat yan, kaibigan lang naman to eh. Sige na, tayo na lang. Hindi ko na i-text yan. Friend ko lang naman yan. Ikaw pa rin ang totoo kong kaisa. Nagkakanindihan tayo? Dapat hindi na ganoon. Kaya naalala ko ngayon, nung lumipas na yung mga naayos na kami. Biglang niyaya nga ako ng mga kaibigan ko, "Uy, pare, maglaro tayo." Ay, hindi pwede. Para sa misis ko itong araw na ito. Hindi ko pwedeng minsan lang naman tayo magkita eh. Misis mo, lagi mo kasama. Ano mo, tama kayo Minsan lang tayo magkita. Magalit man kayo, minsan lang man tayo magkita. Yung asawa ko, lagi kong kasama. Ayoko siyang kaaway. Kasi isa na kami. Pag inaway ko siya, inaaway ko sarili ko. Hindi mo napansin yun? Pag inaaway ka niya, sino nasasaktan? Ikaw din. Inaaway mo sarili mo. You're beginning to become dishonest. You're beginning to become what? Unfulfilled. Why? Because you know there is something wrong in you. You are no longer walking as one. Imagine mo yung sarili mo. Itong kanang kamay dito papunta, itong kaliwa dito. Hindi mo magagawa, tama? But if somebody is forcing you to do that, it would be of great pain. Magigising ka talaga. Sa sakit. Nakuha ninyo? Kasi hinahati yan eh. Kaya nga, since you are already one, hindi mo mai-enjoy pag magkaiba kayo ng direksyon. Kaya sabi niya, I meant to enjoy it kasi nga, kaya yung pandikit niya, enjoy mo yan kung walang competing relationships. Not the parents, the closest, not the in-laws, not the friends, not the barkadas, di lalong-lalo na, not the secretary and katulong. Walang competing relationships. Ito yung sabi ng Bible. Ano sabi ng Bible? Let your fountain be blessed and rejoice in the wife of your youth as a loving hind and a graceful doe. Let her breast satisfy you at all times. Be exhilarated always with her love. Di ba sabi niya, ito, enjoy mo, asawa mo. Imagine Adam and Eve, they were both naked and they were not ashamed. And sabi niya, enjoy mo every part of her. But the moment you use it to someone else, you begin to compare. Hindi mo na siya ma-enjoy. Kaya nga tatakot, bakit ganon? Kasi may mental effect. Alam niyo po, magugulat po kayo. Kasi sabi ng Bible, sabi ng Bible, kaya yung husband, they ought to love their own wives as their own bodies. Kasi iwan na sila eh. He who loves his own wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church. Nakuha na niyo? Sobrang blessed na. Sabi niya, ito yung design ko. Kaya don't ever use it in any other way. This is my, pastor, di naman ako may asawa. Ano ko, single ako. Di lalo na nga. Kasi kaya nga ako nahihirapan. Pag nag-asawa ka na, tapos ka na, kasi mako-compare mo ngayon. Kasi nga hindi mo iningatan eh. Because that body is meant just for one. Male and female. Hindi sinabi, males and females. Naunawaan po. Ito talaga sobrang exclusive. May didiscuss ko exclusive. Dito muna tayo. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, drink water from your own cistern, fresh water from your own well. Should your springs be dispersed abroad, streams of water in the streets? Ano ibig sabihin yan? Let them be yours alone and not for strangers with you. Wag mo ipapahiram yan. Ang sabi ganon, let your fountain be blessed, rejoice in the wife of your youth. Then, for why should you, my son, be exhilarated with an adulteress and embrace the bosom of a foreigner? Wag mong sayangin. Now listen to this. The idea of this is, yung sinasabi ng Diyos that you are giving your commitment, a covenant love, para ma-enjoy mo, you are not seeking for what will satisfy you. You are giving yourself
totally. Are you following? Eh sabi niya, teka muna, pastor. Alam ka naman, hindi mo inisip ang sarili mo. Pag hindi mo inisip sarili, hindi na enjoyable yun, kaya nga gusto mo kasi iniisip yung sarili mo. Yun ang mystery. Papaliwanag sa inyo. Nakakatuwa, somebody said this, si David Heimbach, sa kanya aklat, The True Morality. Sabi nga ganon, the idea of enjoying selfless sex seems contradictory. Does not seem getting the most out of sex require putting your own desires ahead of everything else? The surprising answer is no, both on biblical terms and based on human experience as well. God has embedded a paradox in how sexual pleasures works that helps to restrain natural human selfishness. And sabi niya, the more a couple focuses on pleasing each other, the more enjoyment it receives in return. Amazing, no? The more you are pleasing each other, the more enjoyment receives in return. And the more a person focuses on demanding his or her own satisfaction, the less satisfaction is possible. Self-centeredness always destroys sexual satisfaction, while unselfishness always makes it better. Amazing, no? It is not for you. It is for your partner. Nandiyan pa kayo? But the more your partner enjoys, the more you'll enjoy. Now, isa pang nagsabi niya, si Anthony Tisselton. Sabi niya, hence, far from devaluing sex, the very opposite comes about. In this area, Paul was far ahead of first-century cultural assumptions in perceiving the sexual act as one of intimacy and self-commitment, which involved the whole person, not the mere manipulation of some peripheral functions of the body. Kaya ang idea, todo na to, para sa iyo to, and it will not be shared to anybody else. Gusto mo ba yan? Imagine, for example, ikaw, mag-aasawa ka na lang. Sasabihin sa iyo, magpo-propose na yung boyfriend mo, sabi mo, alam mo, pakasal na tayo. Okay, good. Yeah, say mo na. Pero mayroon na ako sasabihin sa iyo, ha. Yung girlfriend ko dati, kasi mahal na kita talaga eh. Ginamit din ni Pastor Peter one time sa kanyang preaching. Napanood nyo rin ata, pero ulitin ko lang. Sabi niya, mahal na mahal kita eh. Kanya lang, mahal ko rin yung girlfriend ko dati. Pero 0.5 na lang percent. Sa'yo, 99.5. Okay lang sa'yo, ha? Total, hindi, ano lang naman, siguro, kikitain ko lang siya. Once in a quarter, ganyan lang. Ganun ko lang siya kikitain. Oo. Pero ikaw lahat, all the time, ikaw. Papayag ka? Papayag ka? Ba't ako papayag? Loko ka pala eh. Ba't ako papayag? Kasi gusto mo, todo. And that is exactly the picture God wants. Yung bang, pag tinodo mo, yun ang kasi, yung bang, picture ng sex nito, it's ito yung reality, mayroong reality sa spiritual realm na may mystery na ginagawa ang Diyos. Now, listen, katinan niyo po, sabi ni F.F. Burus, Paul displays a psychological insight into human sexuality, which is altogether exceptional by first-century standards. He insists that in an act which engages and expresses the whole personality in such a way as to constitute a unique mode of self-disclosure and self-commitment. Talagang kaya ito, wala nang hiyaya, iyon na to, todo. Parang wala ako itatago sa iyo. Bakit? Sabi ni Timothy Keller, to explain that, sabi niya, Paul says sex was designed as a way to do radical self-donation. Sex was God's invented way for you to give yourself to someone else so deeply that it results in personal transformation and completion. Now, dun yung maintindihan kung bakit yung pornography hindi tama. Yun ang maintindihan kung bakit masturbation hindi tama. Because you're satisfying yourself. Hello? Parang tahimik kayo, ha? Nakuha ninyo? Kaya ito yung sabi ng Lord, ito yung love na selfless na hinahangad ng Diyos, hindi yung sarili natin. But here is the mystery, the more you give, you'll never outgive God. Are you following? Now, baka malungkot ang iba sa inyo, paano na ako, parang nagkamali na ako. Huwag ka mag-alala, mamaya papakita ko sa inyo.
Pero ngayon, papakita ko muna sa inyo, ano ho ang ganda ho ng sinasabi ng Diyos. Sabi ng Lord, the reason why I want you to flee. Why? Because there is an implication to that. There is a mental, physical, and emotional. Alam niyo po ba bakit ko nasabi yan? There was a study, according to American Psychiatric Association, and I quote, premarital sex relationships resulting from the so-called new morality have greatly increased the number of young people in mental hospitals. Grabe, no? Sabi nung buhay pa si Dr. Billy Graham, he talked to a head psychiatrist at one of the great Eastern universities. Sabi niya ganito, because of immoral relationships, over 50% of all the students in this great Eastern university suffering psychological problems because of immoral relationships. Naintindihan po? Mayroon po isang bata sumulat ng ganito. Sabi nung bata, when I see how casually sex is taken by my classmate, they make it all sound so natural, so inevitable, that there are times when I wonder what I am waiting for. And, ayan. But, her dad replied sa letter, I think I can tell you in 6 words what you are waiting for. You are waiting to be free. Free from the nagging voice of conscience and from the gray shadow of guilt. Free to give all of yourself, not a panicky fraction, some deep instinct in your nose that what tremendous influence your first complete union with another person can be. And that same instinct keeps telling you not to blur it, not to waste it, and not to make it small. Mga kapatid, listen to this. Personally, with all my shortcomings in the past, sometimes I would just weep and say, God, thank you for delivering me from this, but I could not forget the pain of yesteryears because of my failures, my shortcomings in relation to this area. Naintindihan niyo? Huwag niyong biruin, may tama rito. Malakas ang tama dito. Kaya sabi ni David, my sin is ever before me. Nung nirebuke na siya, nung nahulog siya kay Bathsheba, my sin is ever before me. The Lord, lagi na lang, araw-araw, naiisip ko. Kung wala akong forgiveness ng Diyos, paano na lang? Kasi sabi ng Lord, I want you to be freed from that. I want you to be freed from wrong, eventually even the relationship with your friends. Di ba? Magnalaman la. Isipin nyo kung nakita nila yung ginagawa natin, they might even criticize us, they might even talk at our backs, they would even destroy. Saka, mandidiri pa sila sa atin eh. Are you following? And imagine the relationship with your children, your wife, di ba? Bigla parang wow! Yung galang nila sa'yo, pug, wala na kagad. Nagkakatindihan? Kasi sabi, Lord, flee! I don't want you to fall into that because I care for you. Kasi sabi niya, flee. Flee immorality. Every others that man commits is outside the body, but the immoral man is sin against his own body. Flee. Flee. Now, baka sabihin niya, paano po ako? Dalaga pa naman ako. Binata pa lang ako. Relax ka lang. Alam sabi ng Diyos, this issue of sex is a gift, but this is not our priority. You know why? Ito yung sabi ng Bible. Sabi niya, are you bound to a wife? Do not seek to be released. Are you released from a wife? Do not seek a wife. But if you marry, you have not sinned. And if a virgin marries, she has not sinned. Yet such will have trouble in this life. And I'm trying to spare you. Nakuha niyo? Hello? And sabi ng Bible, but this I say, brethren, the time has been shortened so that from now on, those who have wives should be as though they had none. Ibig sabihin, you focus on God. And those who have weep as though they did not weep. And those who rejoice as though they did not rejoice. And those who buy as though they did not possess. Kaya sabi ng Bible, in other words, you put your priorities right. Then you will find the real joy that I want you to experience. Nagkakaintindihan? So finally, exclusive. This is exclusive to whom? Sabi ng Lord, ito tila nyo ha, the husband must fulfill his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband. What does it mean? The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise also the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Ang sabi ng Lord, kinuman pa nga eh. Kasi iba sabi lang, kadiri yan. Hindi.
within the covenant love, ang sabi ng Lord, gamitin ninyo. Diba? Itong katawan na to, kanino to? Sa asawa ko na, tama ba? Kung gusto nyo hiramin, tanong sa kanya, papayag. Palagay ko hindi, tama? Nakuha ninyo, ganun din. Yung katawan ng asawa, hindi na kanya yan. Sa akin na yan. So, in other words, hindi mo pwede sabihin, ayoko. Iba kasi, kaya yung mga babae, pag kinakalabit, ayoko, sakit ang ulo ko. Kami sa may lalaki umuwi eh. Pag uwi niya, sweetheart, ito medical. Ano pala ngayon? Biogesic na lang. Luman-luman na yung medical. Ang tanda-tanda na naman. Kasi naman, medical kasi sabi nito. Ito biogesic. Sabi niya, bakit? Hindi ba masakit ulo mo? Hindi naman masakit ulo ko Yay! Sabi ng lalaki. Ano ibig sabihin? Minsan hindi na naintindihan, yung katawan na yan, hindi na iyo yan. Sa asawa mo na yan. Tama? So be prepared. Kaya naman, huwag ka namang amoy kawali. Kasi pa sa asawa mo yan Yung malalaki naman, huwag ka mag-amoy lupa. Kaya sabi ng Lord, because this is exclusive. Sabi nga the wife, that also the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Di ba? Yan na, exclusive na yan Kaya sabi ng Bible, marriage is to be held in honor among all. And the marriage bed is to be undefiled. For fornicators and adulterers, God will judge. God wants us to keep that marriage bed undefiled. Now, kapatid, may pag-asa pa ba nagkamali na? Yes. Now, before I proceed and before I end, let us first hear a testimony from a brother. I praise God for him. As young as he is, he realized how important to be pure. No? Kung nagkaramali tayo, lahat naman meron tayong mga nakaraang hindi maganda, huwag kayong mag-alala. Ang Diyos natin at ang Christianity totoo is a restorative belief. No? It restores us back to our design. Are you following? So pakinggan po natin si Sam Noel. I was raised in a Christian home with godly and nurturing parents. But this didn't prevent me from being exposed to pornography at 7 years old. So kung si Pastor Bong po 5 years old, ako po 7. This happened while I was alone with a relative po when he decided to watch an R-rated film sa living room po namin. Being young and innocent, nakinood po ako, but something about the film made me feel embarrassed yet excited and curious to keep going. Kaso po, simula pa lang po to. The mix of guilt and pleasure in watching adult films led me to keep this as my most kept secret from my family and friends for many years. Nung 14 years old po ako, I surrendered my life to Jesus Christ at a high school evangelistic retreat as I finally understood what Jesus did on the cross to pay for my sins. I also surrendered my lust to Him, pero akala ko lang din yon. Yun pala, all the passion I had in the retreat was only a spiritual high. When I came back home, the temptations returned as well. Slowly but surely, I returned to my old ways, and I was struggling with lust again. It greatly affected my purity and my relationships with women as well. Yung mga kaibigan kong babae, tinry kong gawing kaibigan. I did my best to serve God despite of my secrets. I served in ministries, led my own D group, and even became one of the student leaders during my high school years. Hindi ko sinabi sa parents ko or sa D group leader ko yung mga inner battles ko because of embarrassment and fear. Questions like, how would they react and what would they do kept me from admitting that I was still struggling with sin. So yung life ko, it became a cycle of sinning, repenting, then sinning again. Though I would ask God for forgiveness, I was too ashamed to keep going back to God for the same sins over and over again. But by God's grace, He began to work in my life, and He allowed me to keep my purity by having stronger and God-honoring convictions. Nag-keep po ako ng personal online curfew for myself to avoid unnecessarily sinful thoughts, and as much as possible, I don't go out alone with any girl unless family ko po sila. I also decided to pursue becoming God's best before I could find God's best for myself. I kept myself regularly accountable to a select group of people and avoided hanging out with the wrong crowd. Most of all,
I kept my top priority to pursue a deeper love and intimacy with God. Bale po, tumigil na din po ako lumandi. God helped me overcome my battle with lust. One night, I asked the Lord to deliver me from this bondage of mine. A few weeks later, sinagot din ako ni God. In a spiritual turn of events, I woke up one Sunday morning unable to breathe and with heavy chest pain. Sa sobrang bigat, I knelt down and I cried out to God. I realized by God's grace, that was the moment He set me free from that bondage. I began to feel lighter and I knew God had won the battle. The effects were almost immediate. By God's grace, I no longer find myself gazing at women for lustful reasons, nor do I want to view porn anymore. But I also know that I need to guard myself from temptations. So, tumigil na din po ako manood at makinig sa mga content po that could lead me to sexual temptation. And when I get tempted to do it again, God would simply change my mind to get busy. Truly, God is the victorious deliverer. Today, I'm amazed at how God has worked in my life kasi sa totoo lang, di ko naman to deserve eh. I sinned against God and I hid it especially from the people that I love. But now, He's using this story for His glory. Pag-pray niyo po ako, for though I claim God's victory in my life, this life will always be full of temptations. Pray niyo din po that I remain a faithful witness, a faithful discipler, and that I remain close to the Lord, and most especially that I stay accountable to my family, friends, and my mentors. I am Samuel Noel, 20 years old, once a shameful sinner, now a witness of God's life-changing grace. Para sa Panginoon, who showed that true love is pure and selfless, be all honor and glory forever. Kung sakali, katulad nun, anong gagawin mo? Kung baon ka na, as pornography, anong gagawin mo? Hindi ko, paano ka makakawala? May bibigay lang sa inyong 3 suggestion. Okay lang? 1, repent before Jesus Christ. Look at this. Sabi ni Jesus, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Ang sabi nun, such were some of you. Ano pansin nyo? Ganyan kayo dati, but hindi na ngayon. Amen po? So bakit? Because you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of our Lord Jesus Christ and the Spirit of our God. Sabi ni Lord, alika na kayo. Kayo na nabibihag, kayo na na-enslave, come. And I will clean you. I will free you. Kaya nga pagdating nun, kapag sinasabihan kang demonyo, alika na, hindi mo kaya yan. Hindi na. Nalinis na ako. Sasabihin mo na sa demonyo, hindi na. Tapos na yan, nilinis na ako. Huwag mo na akong goyoin pa. Hindi na nyo? Hello? Number 2, nagagawin natin. Now, sabi ng Bible, flee. Flee from youthful lust. Takbo. In fact, sa Corinthians 10, same passage. Flee from immorality. Takbo. Ang immorality, hindi yan pinagtatalunan. Hindi yan, nakikipagdebate ka ba? Hanggang saan? Hanggang saan ako pwede? Hindi na. Takbo. Parang si Joseph, naalala nyo? Si Joseph, isipin mo, wala naman nakakita eh. Wala naman siya accountability group. Di ba? Ano sabi nung asawa ni Potiphar? Joseph. Hi, Joseph. Hi, with me, Joseph. Buti sana ko isang araw lang. Araw-araw, Joseph. Eh, kung ikaw si Joseph, kainis ka na. Di ba? Hindi ko na kaya ito. Hindi, anong ginawa ni Joseph? Tumakbo! Takbo! Hindi palapit sa kanya, ha? Palayo! Kaya nga kaya nga sabi ng Bible, if your eyes causes you to sin, pluck it out. Putulin mo na agad. Kapag nakakita ka na, ako, ngayon, pag nanonood ako ng TV, pag may naghahalikan pala, pinapatay ko na agad. Nililipat ko na agad, pinaforward ko na agad. Nakakatuwa yung mga anak ko, ganyan din sila sa akin kasi kasama ko sila nanonood minsan. Nakita nila kung paano ginagawa. Hindi na rin siya tumitingin. Bakit? Kasi kung ano yung papakainin mo sa brain mo, yun ang lalabas mo. Garbage in, garbage out. Kayo ba, kakain ba kayo na may ipot? Siyempre ayaw nyo. Ganun isipin nyo. May ipot yan. Ayoko nyan. Tama? Takbo na agad. If your right hand causes you sin, cut it off. Putulin mo na agad. Diba? Pag mayroong mabaing gagano, kamusta ka na? Umiikot. Wag na. Alam sa totoo lang, ang tagal ko sa pornography. Iniyak ko sa Panginoon yan. Maniwala kayo noon to, matagal na.
bago ako naging Christian. Nung naging Christian ako, pag nakakita pa nga ako ng babae, nire-rape ko sa isip ko yan. Eh, hindi na ngayon ha, baka naman hindi na ngayon. Ngayon sabi ko, praise God, alam mo sabi ng Lord, sabi niya, noong una, titingin ka lang sa noo ha, 3 taon halos yun. Sa noo lang ako tumitingin. Kaya ngayon nag-iingat na ako. Ngayon kaya na ng isip ko, makakita, pero hindi, kaya nag-iingat pa rin ako, mula leeg, pababa, hindi ako basta-basta nagtitingin. Nakuha ninyo? Kasi hindi ko alam kung anong pwede mangyari. Kaya pag nagpapapicture, nakaganyan ako lagi. Ganyan, nakaganyan. Kasi hindi ako nakikipag-ganyan. Kaya hindi ako rin ako nakikipag-beso-beso. Naalala ko noon, meron ma-attend sa aming Bible study na dating sa Miss Universe, sumasali sa Miss Universe. Pag dumating, binibeso ako. Sabi ko, sinabi ko na sa lahat. I'm sorry ha, ayaw ko talagang binibeso-beso ako. Sabi, ay sorry, exempted ka. Sabi ko, joke lang naman, para hindi naman kakahiya, di ba? Kasi hindi talaga ako mahilig makipagbeso-beso. Siyempre, iba nakipagbeso, ayaw ko naman, wag, wala naman ganun. Hindi man ako bastos sa tao, kaya pag nakipagbeso na, ngayon, pero yung nakaguard yung utak ko. Pero hanggat kaya ko, kaya ako nagmamano sa mga babae. Nagmamano akong ganyan. Para sa halip ng kay beso, nagmano ko, ikaw naman, nagmamano ka, tumatanda ko. Dapat lang. Kasi sabi ng Bible, treat older women as mothers. And treat younger women as sisters. Ikaw ba, gagawa ka ng masama sa kapatid mo? Siyempre hindi. You're carefree. Takbo na agad. Anything that will cause you to sin. Iba-ibang ating kakayanan, no? Iba sa atin malalakas ang loob, para malalakas ang ang kanilang will. Kaya nila makakita ng tao na naka two-piece, yung short at t-shirt. Short at t-shirt. Yung iba, hindi nila kaya. Makakita lang ng short, ganun na kaagad. Huwag ka nang tumingin. Nakuha ninyo? Cut it off. Cut it off. Yung iba, pupunta na sa beach, kung ano-ano na nilalaro. Huwag ka pumunta sa beach. Pero huwag mo sabihin natin nagpupunta sa beach, masamang tao. Nakuha ninyo? But cut it off. Cut it off. Flee, flee, flee. And lastly, ano sabi ng Bible? Bad company, corrupt, good morals. Piliin yung kasama nyo. Tingnan yung kapatid natin, no? Nakasama lang, no? Hindi naman niya gusto talaga yun kasimula, pero may kasama. Piliin yung kasama nyo. And here I would challenge you, Christians, if somebody is somehow struggling, don't condemn. Help. But don't seek help with an opposite sex. Okay ba yan? Huwag mo sabihin, kapatid, sister, nag-struggle ako. Nalala ko, there was even someone came to me one time, sabi niya, tulungan mo ako, pastor. I have a sexual fantasies. Babae yun. Ako, sa'yo, ha? Bakit naman sa akin ka pa lumapit? Diba? Kaya agad-agad, sorry! Agad-agad ako ninyo. Hindi naman pero kailangan dahan-dahan, ganun ba? Pasensya na. Kapatid, pag-pray mo sa... Lumayo ka na. Naalala ko, ito, last na to. Huwag kayo, Naalala ko, nasa Japan ako, may humalik sa akin dito. Sabi ko, si Ted may humalik sa akin. Sabi ko sa asawa ko. Sabi niya, sino? Hindi ko tinignan. Bakit? Baka maganda, hindi ako makatulog. Ay kung pangit, lalo hindi ako makakatulog. Diba? Kaya tiniis ko na lang ganyan. What I'm saying is, flee and choose the right company. And mabuti na lang, yung asawa ko hindi nagalit nung ganun nangyari. But she was willing to help. Kaya, tayo po mga Christian, don't be condemnatory. Kung kayo mga asawa ninyo, nagsisi asawa ninyo, don't be condemnatory. Lahat tayo were once sinners and forgiven and given a new life in Christ Jesus. Let me end. Ito totoo ng end. They caught a woman, di ba? An adultery. Sabi niya, Jesus! What should we do with this woman? Nalala niyo? John chapter 8. Sabi ni Jesus, bigla siyang yumuko at nagsulat. At sabi niya, sige, kung sino yung hindi nagkasala, siyang unang bumato. Tama? Tapos yung konti, dahan-dahan sila nawala. Tapos habang sinasabi niya, naghihintay siya, nagsulat na naman siya. Sabi ko, Lord, ano kung ginagawa niyo? Ba't kayo sulat at sulat sa baba? Pag napunta kayo sa Israel, makita niyo yung bato yan eh. Pag nandun kayo sa city, bato yan, lalo sa may area ng temple. And he was writing with his finger. You know what Jesus saying? I wrote the law. Do you remember the law was written by the finger of God? I wrote the law. I know the law. And sabi, but I'm telling you this. Sige, yung hindi nagkasala siya unang bumato. And you know what happened next? Every one of them left.
And the woman left alone. And this is what Jesus said. Straightening up, Jesus said to her, "Woman, where are they? Did no one condemn you?" She said, "No one, Lord." And Jesus said, "I do not condemn you either. Go, from now on, sin no more." You know what Jesus is saying? Kung ikaw man ay tayo, sino man sa atin, somehow you're hooked into pornography, hooked to any wrong relationship, yung mga pandikit na wala na, nadikit mo na sa lahat, gusto mo mabalik yan, yung dikit, balik ka sa manufacturer, balik ka kay God who made you. He will make it sticky again. But sabi ng Diyos, "I will not condemn you, but sin no more." Come. I'm giving you a new beginning. You were once like that, but you are washed. Are you following? Because of Jesus. Tayo po natin yung muko at pumikit sandali. Kapatid, we are the church composed of sinners. There's no one perfect in this church. But thank God, He's looking for imperfect people who are honest enough to admit that they need help. And God is very much willing to help, to empower us, to give us a new beginning, that we may start all over again. You can start pure again. You might think, hindi na ako virgin, paano na ako? No. You may start now. The Lord heals, the Lord gives a new life. Ang tanong lang, are you willing to come before God and say, "Lord Jesus, thank you for your forgiveness. Thank you for your love. Thank you, Lord, that you know all about me. I come to you now, Lord. I admit that I need you. I admit that you alone are my Savior." Kapatid, just be humble while everyone's head is bowed down, while everyone's eyes is closed. Will you please come to Jesus? Say, "Lord, ako po, I need you. I need you, Lord. Please help me." Lord, maaring ang bandage mo hindi naman sa sexual issues, kundi maraming bagay na and you want somehow to be delivered. Kapatid, you come to Jesus. You come to Jesus. If God is speaking to you, be humble. Just raise your hand before God. "Lord, ako po yan. I need your deliverance. I need your power. I need your healing. I need your forgiveness. I need, Father God, a fresh start." Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you see all these hands raised, oh God, even in the upper balcony, in the middle balcony. Father God, thank you. Thank you that you see all these people, Father God, Lord, with all humility coming before you, Lord. Father God, thank you that forgiveness comes only from you. Thank you that you died on the cross for our sins. Thank you, Lord, that you are forgiving God and you're giving us a new beginning. And Lord, I pray for those who are in bondage or whatever, maybe a game or maybe computer games, sexual addiction or whatever addiction it is, oh God, substance, oh God, and they need your power. Lord, I thank you that you alone can deliver all of us. So I pray, Father God, let your healing begins. And allow us, Father God, to follow your ways, that we will not fight with it, but we will flee from it. Lord, may you allow us to memorize your words, to meditate on your words. For you have said, "How can a young man keep his way pure? But by meditating on your word, that I hide your word in my heart, that I may not sin against you." So Lord, as we run from temptation, I pray that we will run to your words. We will run to you, O God, for you are our source of strength. You are our Savior. So we come to you now. We run to you, Lord Jesus, and empower your people, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Father God, I pray now as a church. Thank you for your forgiveness. Thank you for giving us life. And I pray now as a church, oh God, I pray, Lord, that this would be really a place where people who are looking for help, people are looking, Father God, for deliverance, freedom from this several kinds of addiction. I pray that they may find us to be real brothers and sisters who love with purity, who love, Father God, with selflessness, oh God. Come, Lord, with all humility, helping everyone, Father God, to accomplish your will and your purpose. Father God, thank you. Thank you that we are not here to condemn anybody. We are here, Father God, to help everyone, Father God,
especially for those who are coming before you in repentance, O God. Lord, may they find a place where they can be helped because of your presence, because of your reality. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. But if anyone, Father God, who is here, anyone who have come, na Panginoon, hindi naman sila repentant, but they just came to victimize, may you protect your people. May you protect everyone, Father God, who are coming before you with, Lord, as Father God, as vulnerable as they are. Lord, thank you. May you protect them from those people who are here to victimize. But thank you, Jesus, that we are more than conquerors in Christ Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, that in you we are victorious. Lord, we thank you that as one body, we just want to worship you, we just want to honor you, and we just want to serve you with the bodies that you have given us. Thank you, Lord. We give you all the praise, we give you all the glory. In Jesus' name, amen, amen, and amen. God bless you.